Paano mo malalaman kung may mga umorder na mga products mo sa Amazon? Yun ang ituturo ko sa inyo sa video na ito. Kaya panoorin mo lahat to, okay? Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung orders part ng Amazon Seller Central para makita niyo yung mga yung mga orders na mga ginawa ng mga customer. Kasi dito niyo makikita yung mga detalye. Kunyari, magkano, ilang piraso yung in-order, ano yung in-order, saan napunta, kunyari kung ano yung mga feedback nila kung minsan diyan. Dito mo siya makikita, okay? Pati yung mga ni-return. So makikita mo siya dito, kaya kunyari nagreklamo sila tapos nagpa-reimburse sila o kaya kinancel yung order yan, dito mo rin siya makikita. Para maintindihan mo kung ano ibig ko sabihin, punta na tayo sa aking screen. So yan, nandito na tayo. So para mapunta sa orders, so click mo yung menu. Tapos pupunta tayo sa orders. Ayan, so pag-click mo sa orders, so makikita mo may manage orders, MCF order, order reports, manage returns, manage safety claims. So for now, dito sa video na to, magfo-focus lang tayo sa manage orders, MCF order, saka sa manage returns, okay? So yung order reports na yan, basically gagawa ka lang naman ng mga report ng order, tas downloadable siya na sheet. Yung manage safety claims naman, parang kung merong problema sa mga FBM orders, yung shipping label. So hindi na natin muna masyadong dadaanan, okay? So itong manage orders, ayan, makikita mo. Dito mo makikita lahat ng mga orders na ginawa ng mga customer sa mga products mo. Ayan. Makikita nyo dito na ito yung mga in-order sa mga products niya, okay? Ng client na to. Okay? So mahabang listahan, 'di ba? Marami siya naging orders. Ngayon, explain ko muna dito sa taas, okay? So dito sa part na to makita nyo, view seller fulfilled orders. Pag yan ang nakita nyo dyan, ibig sabihin ang nakikita nyo rito, okay, pag yan ang nakita nyo dyan, okay, ang makikita nyo rito, itong mga nandito ay FBA orders. Okay, click natin yan, okay. So makita mo, di ba, view FBA orders naman. So FBM orders yung mga nakalista dito. At dahil hindi kami nag-FBM ng client na to, wala kang makikita talaga. So balik na tayo doon, okay. So kasi minsan merong mga tao na nagtatanong sa akin, Coach, parang hindi ko nakikita yung orders ko. Alam ko may orders ako, nakita ko sa dashboard. Tapos patingin ng screenshot ng order dashboard mo. Tapos nakaganito siya, view FBA orders. So i-click mo lang yan, tapos makikita mo na lahat. Tapos yan, di ba? So yan, make sure na kung FBA yung channel mo, okay, yung fulfillment method mo, so dito mo okay, kailangan view seller fulfilled orders yung nakasulat dito. Okay? Tapos makita niyo na may total siya na 178 orders. Pwede mo makita yung pending. Okay? So pag sinabing pending, yan yung mga kaka-order na hindi pa na-ship ng Amazon. Okay? All orders, lahat yan. Lahat ng status, pati canceled and whatever. Okay? Tapos canceled yan, makita mo dyan. Kung may kinancel ng customer yan. Kinancel ng customer yung mga yan. Okay? So all orders, yan. So, dito tayo sa all orders, okay? Tapos dito, pwede mo siyang i-select. Kunyari, gusto mo lang makita yung non-Amazon US na orders, ganyan. I would leave this at default, lalo kung US ka lang naman nagbebenta. Okay? Tapos, itong mga subscribe and save, parang hindi naman siya available para sa mga nag-online arbitrage pa. At least hindi pa sa ngayon. So, hayaan muna natin yung mga yan. Okay? Dito tayo mag-focus. Yan. Dito makikita nyo na merong order date. So, kung kailan siya in-order, anong oras. Tapos dito makita nyo yung buyer name. Okay? Tapos clickable siya. So, pwede kang makakita ng information dyan. Tingnan natin. Ayan. So, ayan, makita mo yung kanyang parang messaging. Pwede mo i-message yung customer na yan. Okay, so hindi mo siya pwedeng i-message dito kasi parang matagal na, okay? So, ayan. Pero ayan, pwede mo ma-contact yung mga nag-order through here. So, make sure lang na kukontakin mo sila tungkol diyan sa order, Bawal na i-message ang customer nang bebentahan mo siya. Ayaw ng Amazon, mata-terminate ka. So, wag mong i-click to tas i-message mo yung dapat may good reason ka na pwede mong sabihin sa Amazon kung bakit mo kino-contact yung customer na yan. Okay? So, bawal din na magsabi na paki-review naman, parang bawal yon. Okay? Kukontakin mo lang siya kung, kunyari, sasabihin mo sa kanya na parang, hey, madedelay yung order mo, or yung mga tipong gano'n na relevant dun sa order niya. And mostly for, for FBM siya. Okay? So, tandaan mo, wag mo kukontakin yung customer, okay? O hayaan mo na. Okay? So, dito makita mo kung ano yung product na in-order nila, quantity, kung ilang piraso niyan yung in-order nila, yung ASIN, yung SKU, ay nakita niyo yung SKU na ginawa ko, di ba? Tapos ito, pag clinic mo yan, mapupunta ka dun sa product.
So, ayan, makikita mo kung anong product. Kunyari, ano na kasi to? Parang ganun. Parang ano na kasi to? So, ayan, makikita mo kung ano siya dyan. Di ba? So, ayan. Tapos, dito, so, expedited. So, ano yan, malamang Prime yung, naka-Amazon Prime member yung umorder niyan. Kaya, mabilis. Okay, expedited ay, parang special, mabilis. Okay, standard lang. Parang, regular speed. Okay. Tapos dito, order status. So, makita mo, payment complete. So, ibig sabihin, yung payment complete, binayaran ka na ng Amazon para dyan sa order na yan. Okay? So, makita mo, may completed pa lang. So, na-receive na nung customer. Pero siguro, hindi pa binabayad for some reason. Parang ganyan. Pero sa mata ko, pare-pareho lang yan. Okay? So, yan. Pero kung gusto maging specific, ayan, ito, mahalaga to. Nakita nyo tong refund applied. Okay? Ibig sabihin, either nagreklamo siya dyan, or ibinalik niya yung product, or both, nagreklamo siya, tapos binalik niya yung product. Tapos, binalik ng Amazon yung pera niya. Tapos, ito kasi yung problema okay? May mga products na i-require ng Amazon na ibalik. Okay? So, most of them ipapabalik ng Amazon. Pero may mga products na sasabihin ng Amazon na, sige, sa'yo na. Para i-refund ka namin. So, unfortunately, may ganun. And pag yun yung nangyari, okay, pagka, kunyari, sinabi ng Amazon na itago mo na yung product at, re-refund ka namin. So, hindi siya bumalik sa inventory mo, di ba? Pwede mong singilin yung Amazon para dun sa product na pinamigay niya. Okay, igagawin natin yan sa ibang video, okay? Pero for now, just know na, yan, refund, binalik yung pera ng customer, okay? Tapos, in normal cases, yun nga, parang yung inventory babalik sa'yo. So, tingnan natin to, yung status nito. Okay, yan. Pag linik ko tong order ID na yan, okay, pag nagreklamo kayo sa Amazon tungkol sa order, by the way, mahalaga tong order ID. Okay, so kailangan nyo i-note yan kung may issue kayo na gusto i-reklamo tungkol sa isang order. Okay, so i-click ko yan, tingnan natin kung ano nangyari. Okay, so yan. So, minsan merong details. Okay, so yan, ni-refund siya ng 32.89. Kasi parang yung tax ay 189, tapos yung items total 31 yan. 'Di ba? Tapos minsan makakakita ka ng reason. Kunyari dito makikita mo. Pero, I guess walang reason tong isang to, hindi mo siya makikita. So, yun. Tapos pwede ka mag-request ng review kung gusto mo. I would suggest na wag ka mag-request ng review, especially kung return. Pwedeng negative pa. So, ibig na mananahimik sila, parang pipilitin mo pa sila na, "Ay, kamusta, ba't mo binalik yung product?" Wag mong gagawin yan, okay, makakasama sa yan. Pwede mong manual refund. Kung gusto mo lang, kunyari, trip mo lang na mag-donate dun sa buyer, refund order mo siya, parang gano'n. Pero na-refund na siya, so hindi na mangyayari yan. Pero kunyari, hindi pa hindi na, kunyari ito, gusto ko i-refund yan. Kunyari, mano-mano, gusto ko siyang bigyan ng pera. Yan, pwede kong i-click yan. Ayan, yun lang naman. Okay? Tapos, minsan, makakita kayo ng mga antagal-tagal na parang awaiting confirmation, parang gano'n, naka-yellow siya. O kaya, ang tagal-tagal na pending. Minsan, nangyayari yon. So may mga shady na mga seller na o-order sila nung product ng kalaban. Tapos parang hindi ko alam kung paano nila ginagawa, pero dine-delay nila yung payment, parang ganon. Para lang yung item mo ma-hold, parang hindi siya maging available. Parang wag niyo gagawin yun kasi napaka-shady nun. Pero yun nga, parang pag in-order mo siya, hahawakan na siya, i-reserve na siya eh. So ibig sabihin hindi na siya available na ma-order. Tapos hindi nila babayaran ka agad na hindi ko alam kung paano nila ginagawa. Pero yun, hindi siya maging available. Tapos yung kalaban mo, siya yung makakabenta for next time. Kasi parang parang itabi muna niya yung sayo. Tapos yung sa kanya may benta, hindi ko na i-detalye yan kasi very shady. Pero magigets nyo. Parang nagigets nyo na ng kahit konti sa sinabi ko. So, yun, nangyayari yan. Hintayin nyo lang, wala kayong magagawa. Minsan, pwede nyo ireklamo, pero minsan, sasabi lang na Amazon, hintayin nyo lang. Parang ganun. Wala siyang gagawin. So, normal yon, expect nyo na yan. Okay, na parang 1 month na, wala pang nangyayari. Parang, nakakainis yun, pero wala kang magagawa so far. Okay? So, makita nyo, may mga refund applied dito. Ayan. So, ganun lang talaga. Tapos, ito mga refunded, may tip ako sa inyo. Okay, gagawin ko to ng specific video. Pero yung mga refunded na yan, yung mga refund applied na yan, ilagay nyo sa Excel sheet yung mga order ID, kung ano yung ASIN, kung ano yung SKU, parang ganyan. Kung gusto nyo lang quantity, ganyan. Tapos tingnan nyo kung magkano yung refund. Parang ipapakita ko sa inyo sa ibang video in detail, okay? Pero kasi, pwede nyo siyang ipa-reimburse sa Amazon. So, pwedeng sabihin nyo sa Amazon na, hey, bakit mo binalik yung pera nitong tao na to, nitong customer na to?
So tapos if it happens na yun nga na hindi na nila pinabalik yung product or hindi binalik yung product, so babayaran kayo ng Amazon. So usually yung bayad ng Amazon is may tinubo ka pa na konti lang, pero may tinubo ka, panalo ka pa rin kahit papano. So yun, ipa-reimburse mo siya. Ipapakita ko yan sa iba pang video. Okay? So yun lang naman dito, lipat naman tayo sa iba. Okay? So dito tayo sa dito yan, sa orders. Okay? Tapos si MCF order ay multi-channel fulfillment yan. Ibig sabihin ng MCF, okay? Multi-channel fulfillment, ibig sabihin, kunyari meron kang website, pwede mong gawin na yung Amazon yung magpapadala dun sa umorder sa website. Kunyari, meron kang sarili mong website. Kunyari, balik tayo dito kasi ito yung nasa kamay ko. So, kunyari ito, binebenta mo siya sa Amazon, sarili mo siyang product, kunyari. Tapos, binebenta mo rin siya sa website mo. So, may website ka nito. Tapos, binebenta mo siya ron. Kung gusto mo, sa Amazon mo na siya itago. Amazon na yung maghawak ng product. Tapos, pag may umorder, Amazon yung yung gagamitin mo para ipadala yan dun sa customer. So, ayan, ilagay mo yung full name dito, street address, ganyan-ganyan. Tapos, create order. Tapos, sisingilin ka na lang ng Amazon kung magkano yung cost para mapadala siya. So, maganda rin siya. Maganda siyang program, I think. Lalo kung ikaw yung may sarili kang brand. So, at least safe yung product mo sa Amazon. Mapagkakatiwalaan mo yung Amazon na magpadala ng product para sa'yo. So, okay yan. I think okay yan. Pag-usapan natin yan in more detail in a future video. Okay? Pero for now, medyo overview muna tayo. Okay? Punta naman tayo dito sa Manage Returns. Okay? So, skip na natin order reports. Okay? So, yan. Yung Manage Returns na yan. Okay? So, kung meron lang mga return request, alam nyo yan, dito nyo siya makikita. So, wala nang recent eh. So, yan. Pero pwede mo siyang isort. By the way, doon dito sa orders, pwede mo ring, meron ka rin makikitang ganito pala. Sorry, hindi ko napakita yon. Pero, pwede mong isort by newest to oldest. Tapos, pwede mong palitan yung date range, kunyari 1 year. Ayan, or tapos, by region, kunyari gusto mo na makita US. So, yun lang naman. Kung may returns lang naman, okay. Wala naman dito, so parang siguro na process na siya ng Amazon at the time, matagal na kasi. So yun lang naman ito manage returns. So yun ang orders, and kung nakatulong ito sa inyo, huwag niyo sanang kalimutang i-like itong video. And kung gusto niyo pa makita ng mga future videos ko at matuto pa kayo, so huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Panoorin niyo na rin yung mga past videos ko. Tapos, kung meron kayong comments or suggestions or request ng mga content, so ilagay nyo lang sa comments sa ibaba para masagot ko. Okay? Tapos, meron din ako mga services na ino-offer. So, check nyo yung link sa description sa ibaba. Okay? So, kung kailangan nyo ng tulong sa store ninyo, so meron ako mga services, tignan nyo dyan. Okay? Tapos, meron din akong link sa Facebook group ko dyan. So, sumali kayo para makita ko kayo, makilala ko kayo. And meron akong meron akong mga ginagawa doon para lalo pang makatulong sa inyo. So, huwag niyong kalimutang puntahan yung Facebook group and mag-join. So, yun po, maraming salamat, and si Coach Jonel po ito. I'll see you next video. Bye.